Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay May 24, 2023, Miyerkules. At atid ko po mula dito sa Shrine of the Holy Face of Jesus dito po sa Quiapo area ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito. Pagbasa ay hinango sa mga gawa ng mga apostol, chapter 20, verses 28 to 38. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo sa matatanda ng simbahan ng Efeso, "Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat ng kabilang sa kawal, sapagkat inilagay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang simbahan ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang sariling anak. Alam kong pagkaalis ko'y magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad na sisilain ng kawal. Mula na rin sa inyo'y lilitaw ang mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mapasunod ang mga alagad, at sa gayoy mailigaw sila. Kaya't mag-ingat kayo at alalahanin ninyong tinuruan ko kayo gabit araw sa loob ng 3 taon at maraming luha ang pinuhunan ko. At ngayon itinatagubilin ko kayo sa Diyos at sa kanyang salita na nagpapahayag ng kanyang kagandahang loob. Siya ang makapagpapatibay sa inyo at makapagbibigay ng lahat ng pagpapalang inilaan niya sa lahat ng kanyang pinapagimbanan. Hindi ko hinangad ang pilak, ginto o pananamit ninuman. Alam ninyong nagbanat ako ng buto upang kumita ng ikabubuhay naming magkakasama. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagpapagal ay dapat ninyong tulungan ang mahihirap. Alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus. Hindi higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Pagkasabi nito, lumuhod si Pablo at nanalangin kasama nila. Silang lahat ay umiiyak at tinagkan si Pablo. Labis nilang kinalungkot ang kanyang sinabing siya'y hindi na nila makikita uli at siya'y inatid nila sa barko. Ang salita ng Diyos. Sa magandang araw sa inyong lahat at mula pa rin dito sa kumbento ng mga madre na nangangalaga dito po sa Shrine of the Holy Face of Jesus. Atin ko po ang ating unang pagbasa mula sa ating pagninilay, mula sa ating narinig na pagbasa kung saan ay si Pablo ay namamaalam na sa komunidad ng Efeso at doon ay kanyang muling ipinaalala ang mga bagay na dapat natandaan ng mga komunidad upang hindi sila maligaw ng landas. Pinaalala ni San Pablo na sa kanyang pag-alis ay marami ang darating at magpapanggap, at ang nakakalungkot ay sabi niya mismo mga kasamahan nila ang magdudulot ng pagkaligaw ng ilan o marami sa mga miyembro ng simbahan. Kung kaya't sila po ay mahigpit na tinagugulinang mag-ingat na mabuti at manatili sa mga aral at turo na kanya rin natutunan mula kay Jesus, mula sa mga alagad. Kaya maganda po yung sinabi, no, na higit na mapalad ang nagbibigay. No? Sabi nga natin, it is better to give than to receive. At talaga pong tunay na mas pinagpapala ang mga taong nagbibigay. At ito ang naranasan mismo ni San Pablo, no, sa kanyang pagbibigay ng sarili, pagbibigay ng panahon at oras. Tunay pong hindi naman siya pinabayaan ng Diyos sa kanyang mga pangangailangan, maging pangangailangan ng kanyang pong mga kasama. Kaya sikapin din natin nawa na makapagbigay. No? Sabi nga, kung may maibibigay, magbigay. Kung wala, wala. Pero hindi po parang huwag nating sasabihin na wala tayong maibibigay dahil lahat ay pinagkalooban ng biyaya ng Diyos. Iba't iba man, no? Hindi lang
ah, pera, hindi lang talento, kundi pati ang oras natin, no, ay malaking bagay, maiaambag para sa katatagan ng isang komunidad. Kailangan din natin matutong magbigay. Huwag lang tayong basta umasa na humingi at tumanggap ng tumanggap, kundi sikapin din natin na tayo po ay makapagbigay sa abot po ng ating makakaya. Muli po, mula dito sa Quiapo area ng Shrine of the Holy Face of Jesus, isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. And those invested in Coach and and